Ang lahat po ng nasa labas ay ating pong inaanyayahan pumasok. Pumasok po tayo sa ating pananambahan mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po'y magsisimula na. Ang lahat po ng ating bisita, kapatiran na nasa likod, nasa labas ay inaanyayahan po sa simula po ng ating gawain at pagsama sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, tayo po lahat ay masasayo. Praise the Lord. Praise God. Ang lahat po ng masaya, palakpakan ng Panginoon. Praise God. Parang kakaupo. Ang lahat po ng masaya, palakpakan ng puri ng Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat po ng mas masaya, purihin at palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan po natin ang exercise mga kapatid. Tawag dito. Ating pumuling palakpakan ng malakas ang Panginoon. Let us pray and worship. Let us invite the presence of God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise Jesus. Habang siya ating inaanilahan ng pati sa ating sanktuaryo, and I do believe, nasa kalagitnaan po natin siya mga kapatid. Ihanda po natin ating puso, ang ating isipan, at awitan po muna ng mga Panginoon before I share mga kapatid ang mensahe po sa devotion. Ating pong magkatuwala ng Panginoon, Lord, I trust you. Awitin po natin mga kapatid with our mind focus, with our heart na kapatid, puno po ng kasiyahan, ng kagalangan ng ating puso at sapatalan po natin mga kapatid. Because kapatid, siya lang po ang ating makahawakan, siya po ang ating pananangnan. Even hindi po natin siya nakikita mga kapatid, God is always be with us. Nasa atin po lagi ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I can see, yes Lord, I feel your touch. I will trust you, Lord. I'll love you so much, so my nights may seem long. Yes, Lord, Lord, I trust in you. I surrender to you. Yes, Lord. So many painful thoughts travel through my mind.
tumututok po ang instrumento at kami manalangin sa Panginoon. Ayayahan po natin ang Diyos sa araw na to, mga kapatid. Tayo po pag-isip na mag-focus sa ating panalambaan. Let's keep our deep silence and feel the power and presence of God. Sama-sama po tayo manalangin. Ama namin Diyos, labis po ang aming pagtitiwala sa iyo. Bagamat kami o Diyos ay dumala sa mga pagsubok, sa mga problema, maraming salamat o Diyos. Ang mga bagay na ito ang nagpalakas sa amin. Ang mga bagay na ito ang nagpatibay sa aming Panginoon upang kami ay patuloy na lumakad sa iyo, patuloy na maglingkod, patuloy na sumamba. Ama, maraming din salamat sa iyong mga pagpapala, sa kasaganaan, sa kalakasan, sa kagalingan. Maraming salamat o Diyos sa maliit na bagay na aming kagalangan kasiyahan ay pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat o God. Ititig mo ang aming mga pananalangin. Ayan mo Diyos, napurihin ka namin, itaasin dakilang pangalan. Sambahin ka ng buong puso't isipan. Maraming salamat o Diyos na sa pagsimula po ng aming devotion, O God. Let your power, let your presence touch each one. Ipuin ang bawat isang kapatiran, bawat bisita, bawat pamilya na narito, Diyos, parang naman ang iyong dakilang pag-ibig. Puri ikaw, Diyos. Maraming salamat. Let us praise the Lord. Palakpakan ka rin ng Panginoon. As we open our Bible, kapatid, praise God. Before we kneel down for our devotion, kapatid, let me share you the Word of God in Proverbs chapter 29. Proverbs 29, verse 18. Sabi po dito, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. In Genesis chapter 2, verse 7. Genesis 2, verse 7. Sabi po dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. In Psalms 119, verse 139, I mean. 139. Praise the Lord. Verse 14. Psalms 139, verse 14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Tayo mga pasmadali mga kapatid. Praise God. Mga kapatid, nais ko pong mag-share ngayon sa ating pong devotion. The topic is, what you see is what you will be. What you see is what you will be. Kung ano po ang ating nakikita, ay yun po tayo. Kung ano po ang ating nakikita sa ating sarili, ayun tayo. Mga kapatid, ang bawat isa po ay tinatawag na
life story. Ang bawat isa po sa atin ay makanya-kanyang istorya. Magkakaiba po tayo ng kinalakhan. Magkakaiba tayo ng kinagisnan. So meron po tayong iba't ibang story. At kung tinignan po natin, bawat isa po ay magkakaiba. Ano po kapatid? Sa bawat istorya po natin, ito po yung ating pagpili ng buhay at desisyon na gusto po natin. Bawat isa po sa atin ay may desisyon o pagpili sa gusto natin o nais natin sa buhay po natin. Sometimes, mga kapatid, we or I copy others as myself. Minsan, mga kapatid, hindi na po natin ang iba na katulad po natin. Na mga kapatid, nais ko pong i-share ang tatlong bagay upang makilala po natin, makita po natin ang ating sarili sa Panginoon. Upang maramdaman po natin at makilala natin ang kalagayan sa Panginoon. Kano po tayo kahalaga o kaimportante sa Panginoon? Minsan ba mga kapatid, yan mo, am I really know myself? Kilala ko ba ang aking sarili? Am I really know myself? And the second question is, am I really happy with myself today? Gaano ba ako kasaya ngayon, mga kapatid? But before you answer the question, mga kapatid, bigyan ko po kayo, kapatid, ng pagpapala at pangako ng Diyos sa tatlong bagay. Una, ang bawat isa po ay espesyal. You and I are special to God. Ang bawat isa pong narito ay espesyal sa Panginoon. Mga kapatid, you need to see that you are special. Kailangan po natin makita, mga kapatid, na ikaw ay espesyal sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat, mga kapatid, kung tinigil mo yung sarili sa pisikal, Brother John, hindi ako nakatapos. Brother John, wala akong trabaho. Kapatid, una mong tingnan, you need to see. Una mong makita, mga kapatid, that God made you special. Special ka po, kapatid, sa Panginoon. Sa nabasa po natin din, mga kapatid, ang sabi ng Psalm 139 verse 14, I will praise thee, O God, for I am fearfully and wonderfully made, mga kapatid. Ganun po ka-ingat at wonderful ang paglikha po sa atin ng Diyos, mga kapatid. Yun naman, kapatid, sa creation pa lang, special na tayo. Ang mga bagay, ano lang ang Panginoon, nagsalita lang, nariyan na ang tubig, nariyan na ang lupa. But for us, mga kapatid, kumuha siya ng alikabok, walang halaga, and transform na narito, mga kapatid. You are special. You need to see that you are special, mga kapatid. Narito ka dahil may nais ng Diyos sa'yo. Lagi po natin isipin, narito ka, kapatid, sapagkat may nais ang Diyos sa'yo. Second, narito ka dahil may purpose ang Diyos para sa iyo, mga kapatid. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, God, you are special to God. You are unique. You are gifted, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, nalilimutan natin na special sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng self-pity, inferiority complex. Natatakot tayo pag umaharap po sa ibang tao. No, mga kapatid. Tayo ay special sa Diyos. Ako ay anak ng Diyos. I am special. Sabihin po natin, I am special. I am special. One more time. I am special. Mga kapatid, you are special to God. You are unique. Number two, you need to see that you're special. Second is,
You need to understand that you can do something. Kailangan kong magawa natin na may magagawa tayo. You can make a difference. Mga kapatid, anuman po ang ating kalagayan, meron po tayong kanya-kanyang abilidad. May kanya-kanya tayong talento, mga kapatid. Hindi lang po natin inilalabas. Hindi lang po natin ginagamit, mga kapatid. And this time, mga kapatid, God wants us, mga kapatid, that you can do something meaningful. You can create something. You can make a difference, mga kapatid. Sapagkat, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, when God give you the breath of life, in Genesis 2:7, sabi niya doon, tayo po isang atikabok, nabuo po niya yung body. Kung po ang isang body ay hindi po nagkaroon ng hilingan galing sa Panginoon, may buhay po ba to? Wala. But God gives the breath of life. Nung hilingan po niya ang ating buti sa mga ilong, the nostrils, the breath of life, we are now a living soul. That means, mga kapatid, kung ikaw ay buhay, may magagawa ka, kapatid. May magagawa ka sa iglesia nito. Makapag-share ka, makapagtutulong ka, makapangangaral ka, makapagbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Because you are a living soul, mga kapatid. You can make a difference. You can do something, mga kapatid, meaningful to God. Nais po ng Diyos yan sa inyong buhay, mga kapatid. That's the inner fire, the inner man, mga kapatid, sa inyong buhay. You can make a difference. Number one, you are special to God. Second, you can do something, you can make a difference, mga kapatid. Ano po yung pangatlo, mga kapatid? You must fulfill your calling. You must fulfill your destiny or calling. Once you realize that you're special and accept that you can do something, mga kapatid, this time, you must believe that you can fulfill your calling. Minsan, mga kapatid, sa ating buhay, pumipili po tayo ng average. Pumipili tayo ng pwede na to, okay na to, mga kapatid. Average lang po yan. Mga kapatid, kung tayo po espesyal sa Diyos, tayo po may magagawa sa gawa ng Panginoon. Magagawa po natin ang bagay na calling po, ang pagkatawag po sa ating kapatid. God, tayo po, we can fulfill our calling to God, mga kapatid. We have to capture and define ourselves, mga kapatid. At na, mga kapatid, dahil po sa ating mga gifts, abilities, talents, mga kapatid, galing sa Panginoon, mga kapatid, lahat po tayo ay pagpapalaya ng Diyos. Lahat po tayo ay gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong nakaupo na lamang sa iglesia. Huwag po tayong papayag, mga kapatid, at to satisfy, mga kapatid, na makikinig na lang tayo. Huwag po tayong masatisfy ng pagpapasa lang tayo, mga kapatid. We have to fulfill our calling. Mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, you are who you are what you do. The best in you is yet to come. Ang best po ng bawat isa ay nasa kalooban mo. Hindi lang po lang natin na ilalabas. Hindi lang po natin napapractice. And God is always, mga kapatid, nangihinayang sa talento at galing. Kaya dinatalo po sa pagpapahala po ng Diyos sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, today, let us see ang ating buhay. Kung makita po natin mga bagay nito, mga kapatid, alam po natin na meron po tayong pagkakamali. Alam po natin na meron po tayong shortcomings. Alam po natin na meron tayong problems, mga kapatid. But today, mga kapatid, alam niyo po ang 3 dangerous words sa isang pong Kristiyano. Hindi lang po sa isang Kristiyano. Sa isang tao, the 3 most dangerous words na dapat po natin iwasan. Ito po ang salita, I know that. Alam ko na yan, kapatid. Alam ko na yan, Brother John. Alam ko na yan, Pastor. Mga kapatid, you stop learning and growing when you say to yourself, I know that. Alam ko na yan. But today, mga kapatid, submit humbly to God. And God will make you special.
you can do something meaningful to God to fulfill your calling and destiny, mga kapatid. Tayo po natin tumayo, mga kapatid. Hallelujah. God made you special. God made us to do something meaningful. God made us today and called us to fulfill, mga kapatid, our calling, our worship. Hallelujah. Awitan po muna natin ng Panginoon. I trust you, Lord. Dahil tayo, mga kapatid, ay manalangin masumandali. Let us meditate and pray. Kumusta na ang istorya ng buhay ko? Nasaan ako ngayon, Panginoon? Am I still special to you? Am I doing something? May ginagawa ba ako sa aking pagtatawag, paglilingkod sa iyo? Panginoon, minsan ba nawawala pag-special ko? Natakawag ako. But today, mapatid, claim the power and victory from God. The blessings. You're all special. And thank you, Lord. Hindi mo natin nakikita mga bagay na hindi mo natin ang Diyos. Praise God. And thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, it's not easy. Thank you, oh God, for making this special. Thank you, Lord, that you give me the power to do something, Lord God. Something spiritual, Lord. May magagawa mo na, Lord. Lord God, thank you. And I can fulfill my calling. I can fulfill my destiny, oh God. To pray and worship you.
tayo po natin tumayo. Sama-sama po tayo manalangin sa Panginoon. Bago magtapos ang ating morning devotion, mga kapatid, manalangin po natin ang bawat isa. Magpasalamat at magpuri. Sa ritmo po ng awit, manalangin po tayo sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! 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 Ama, maraming salamat na muli mong binuksan ang aming puso at isipan. Muli mong ikinalala ang nais mo sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, na muli mo namin nakita na kami ay special sa iyo. Na kami ay unique sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na kami, O God, ay may magagawa sa aming buhay. Sa aming paglilingkod, ay may magagawa kami kakaiba, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Binigyan mo kami ng kapangyarihan, ng talento, ng blessings, ng pagpapala, upang makamtan namin ang nais mo sa aming buhay. Upang makamtan mo namin ang aming calling, aming destiny, O God, to worship and praise you, Lord, in our lives. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa kapatiran narito. Ang bawat bisita, ang bawat pamilya, ang bawat young people, ang bawat ladies, ang bawat tatay, ang bawat bata, O God, ay patuloy mong pagpalain na ikaw, Diyos, ang mamuna. Ganito, O Diyos, meron po kami mga prayer request, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, pisikal. Hallelujah. Na naroon, O God, ikaw po ang Panginoon provide ng kalakasan mo kay Sister Aida, O Diyos. Siya po, Panginoon, ay nangihina sa kanyang pong karamdaman, O God. Alam po namin, Panginoon, na sa iyong mga lagay kami nagsikalin. Na sa iyong pangako, Diyos, ang lahat ng bagay na ito ay posible, Panginoon. Kaya, Panginoon, nalangin po namin ang kompletong kagalingan sa karamdaman ni Sir Aida. At naroon, Panginoon, ay proteksyon sa kanyang buhay. Ganun po, Diyos, kay Sister Nerissa Sanchez, Panginoon, ang kanyang pong dalangin, O God, ang patuloy kong kagalingan ni Brother Nicolo Sanchez. Nananakit po ang kanyang lalamunan. Siya po ay nasa lagnan, O Diyos. But today, O Lord, in the name of Jesus, in Thy name, there's healing and power. Dinignan po namin, Panginoon, ang kagalingan ni Brother Nicolo Sanchez, O God. Ganun po, Lord, ang karamdaman po ni Sister Teresita Ingrasano, Diyos. Naroon po, Panginoon, siya po ay may mga karamdaman, O God. Dalangin po namin, sama-sama po kami dumadalangin sa iyo, Diyos. Isa pong kumpleto kagalingan para po kay Sister Teresita Inasan. In the name of Jesus, ibagon mo siya, O God, sa kumpletong kagalingan ko. And let this Spirit, their Spirit, Panginoon, ay makita niya na siya ay espesyal. Ikaw, Diyos, ay espesyal sa kanyang buhay, O God. Maraming pong salamat. Ano po mga prayer request na mga kapatiran na hindi po nabanggit? Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Today, O God, we do believe. Ikaw po magpapala. Ikaw magpapagaling. Ikaw magbibigay ng proteksyon. Ikaw, Panginoon, ang mamumuna sa bawat plano at prayer request ng kapatiran natin po. Unheard man o hindi man nasulat, Panginoon. Nadalangin po natin sa iyo. Ay pong salamat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Ang buhay ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa pong malakas na pagpupuri. Isa pong malakas na malakpak.
natin. Ibuhos po natin. Let us give the 100% of our praise and worship. God will bless you today. God will bless us today. Let us praise and worship God. Claim the blessing. Claim the triumph. God will let you celebrate your God. Ibada
napapupuli ko ng Diyos. Sabi nga sa Psalms, chapter 116, verse 1 and 2, I love the Lord because He heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. As I read Psalms 116, verse 1 and 2, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications, because He hath inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Praise God, mga kapatid. Habang po tayo nabubuhay, I will call the name of the Lord as long as I live. Mga kapatid, isa pong kagalakan